Magandang hapon po. Nandito tayo para pagnilayan ang Gospel of John chapter 20 verses 1 to 9. Dito sa mga nangyari nitong nakaraan, namatay si Jesus. Ano ibig sabihin nito? Para sa mga Romano, para sa mga puno ng mga simbahan, ito ay victory for them. Tapos na ang problema nila kay Jesus. Kasi pinoproblema nila si Jesus. Para sa mga disipulo, parang nawala sila ng pag-asa. Kasi inaasahan nila, etong si Jesus ang magliligtas sa kanila lahat, sa ating lahat. Pero ito, tingnan nyo, babae ang naging bida sa binasa natin ngayon. Si Maria Magdalena, siya yung pumunta, madilim pa. Madilim. Pumunta siya doon sa libingan. Pero, nung nakita niya nakabukas ang pinto, hindi man lang sumilip. Nagtatatakbo. Sabi, kinuha nila ang Panginoon at hindi namin alam kung saan siya dinala. Kung titignan niyo bakit siya madaling araw pumunta. Kasi, siya yung isa sa mga may pinakamagandang karanasan sa Panginoon. Merong 7 demonyo na pinalaya sa kanya si Jesus. So, ganun niya kamahal ang Panginoon na madaling araw pa. Siguro, lahat tayo, tulog pa yung diwa natin, pero siya naglalakad na papunta sa libingan natin, Panginoon. So, siya yung nagdala ng mensahe na buhay ang Panginoon. Siya yung nagdala ng good news sa mga disipulo. Kaya nagtatatakbo si Pedro, at saka yung, hindi binigit yung pangalan, isa na mahal ng Panginoon daw na sumilip, pero hindi pumasok kasi binigyan niya ng chance si Pedro na pumasok sa loob. Pero ito yung araw, ngayong araw na to, Resurrection Sunday. Ngayon, ang pinaka-importanteng araw para sa atin na may pag-asa. Ito yung kaganapan ng pag-asa natin. Kasi, ano ba ang kahulugan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus? Dito on, akit siya sa langit. Pero ano ba ang kahulugan nito? Na ganyan din ang mangyayari sa atin. Tayo ay aakyat din. Tayo ay mabubuhay din sa huling araw. Hindi kamatayan ang katapusan. Hindi kamatayan ang kaganapan ng buhay natin. Sa huling araw, tatayo tayong lahat at haharap tayo sa Panginoon. Huhusgahan tayo. Pero may pag-asa tayo na muli tayo mabubuhay. Hindi empty tomb yung katapusan ng lahat. Pero tingnan natin itong empty tomb na to. Ano ba itong empty tomb na to? So, sabihin, nakita nila, nakatiklop yung mga tawag nila doon, kayo, mga linen cloths, nakatiklop. Ibig sabihin, meron nagtiklop. Buhay ang Panginoon. Bakit ko sinabi to? Kasi tingnan nyo, sana yung bida dito sa usapan. Siyempre si Jesus ang bida dito. Siya yung sentro ng ating binasa, sentro ng ating pananampalataya. Pero si Maria Magdalena, na maraming kasalanan, na mahal ang Panginoon, lugmok din, bagsak din, kasi namatay nga ang Panginoon. Anong ginawa niya? Papunta siya kay Jesus. Tayo, pagka kunyari tayo, meron tayong pinagdadaanan, merong problema sa pamilya, may problema sa asawa, naghiwalay, may problema sa anak, hindi pumapasa, merong kalokohan na ginagawa, anong unang gagawin natin? Tayo ba'y lalakad papunta kay Jesus? Nagaya ni Maria Magdalena na sa sitwasyon na nandun siya, papunta siya kay Jesus. Hindi niya alam kung anong dadatnan niya. Nakita niya, nakabukas. Nagtatatakbo. Hindi ko alam kung yung pakiramdam niya kaya siya nagtatatakbo at ibalita na wala doon ang Panginoon. Ay dahil naniniwala siya na nabuhay muli ang ating Panginoon. O natakot siya dahil ninakaw ang katawan ng ating Panginoon. Pero meron pang isa tayo dapat pagdilayan. Ito pa, pagdilayan natin itong mga susunod na araw. Ano kaya sa buhay natin ang dapat nating ilagay doon sa empty tomb na yun? Ano kaya ang pwede nating ilagay doon na dapat natin limutin na? Ito ba'y galit? Ito ba yung away ninyong mag-asawa? Na pwede namang maayos kung ilalapit natin sa Panginoon.
Kung meron kayo pinagkakaguluhan mag-asawa, tandaan nyo, basahin lang natin kung ano yung mga turo ng ating Panginoon tungkol sa kasal. Doon makikita natin ang sagot doon. Isipin nyo mabuti kung ano yung sitwasyon nyo, nasaan kayo, bakit kayo nagkakaganyan. So balik tayo doon sa ano yung mga kailangan nating ilagay doon sa empty tomb. Ito ba yung hindi pagpapatawad? Yung galit nyo sa kapatid nyo, sa magulang ninyo, sa asawa ninyo? Sa sarili natin, ano ba yung kailangan ko ilibing? Yung galit, yung pagmamarites, yung mga bisyo na dapat natin iwanan. So sana ito bang susunod na araw, pag ninalaya natin, ano ba ang kailangan ko ilagay dito? Ibigay ko na sa Panginoon. Ilagay ko na kung saan nandun siya. Kasi siya tumayo na. Binigyan na tayo ng pag-asa. Kaya nga tayo naggagawa ng ganitong mga proclamation o evangelization efforts. Kasi alam natin na may pag-asa tayo, na tayo muli mabubuhay sa huli. So, Happy Easter sa inyo lahat. Tapusin natin ang pagninilay sa pagbibigay papuri sa ating Panginoon na buhay. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And as for Mama Mary's intercession, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners now, the hour of our death. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you.